mga chisflixers. Paano kung kahit nasa ospital ka na? Tuloy pa rin ang content. Ito ngayon ang mainit na pinag-uusapan online. Matapos ikabahala ng maraming netizens ang kalagayan ng content creator na si Sergey Binkapimpin. Ayon sa mga kumalat na posts at videos, isinugod umano siya sa ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga at paninigas ng mga kamay. Pero habang marami ang nagdarasal para sa kanyang paggaling, may ilan ding netizens ang nagtatanong, bakit naka-on pa rin ang camera? Bakit na-edit pa? At bakit hindi na lang muna i-private? Dahil dito, muling umingay ang isang mas malalim na usapan tungkol sa content creator culture, pressure ng social media, at kung hanggang saan nga ba ang dapat i-content sa internet. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang nangyari kay Sergey Bin, ang reaksyon ng netizens, at kung bakit marami ang nagsasabing baka kinain na ng sistema ng content ang totoong buhay. Si Sergey Bin ay isa sa mga kilalang online personalities na nakilala dahil sa kanyang relatable at minsang over-the-top na content. Marami siyang followers na nasanay sa kanyang energy, humor, at viral moments. Sa paglipas ng panahon, naging isa siya sa mga creators na talagang sinusubaybayan ng maraming netizens. Pero kasabay ng kasikatan, dumami rin ang kontrobersya at pressure. At isa sa mga hindi makalimutang issue na paulit-ulit pa ring binabanggit ng mga tao hanggang ngayon ay ang tinaguriang kain-buhangin prank. Para sa iba, content lang iyon. Pero para sa iba naman, doon nagsimulang mapansin na parang masyado ng extreme ang ilang ginagawa para sa views at engagement. At ngayon, matapos ang latest health scare issue, muling binuhay ng internet ang mga lumang kontrobersya. Ano ang nangyari? Base sa mga nagkalat na posts online, napaulat na si Sergey Bin ay nakaranas umano ng hirap sa paghinga at paninigas ng mga kamay. Dahilan? Para agad siyang maisugod sa ospital. Agad itong ikinabahala ng kanyang fans at followers, lalo na't may mga videos at updates na kumalat sa social media. Marami ang nagpadala ng mensahe ng suporta at panalangin. May ilan ding nagsabing, sana ay makapagpahinga muna siya ng maayos. Pero habang lumalaki ang concern ng publiko, napansin din ng ilang netizens na tila nakadocument pa rin ang ilang pangyayari habang nasa gitna ng emergency situation. At dito, nagsimulang uminit ang comments section. May mga netizens na nagsasabing walang masama kung i-document ang nangyayari, lalo na kung bahagi na ito ng buhay ng isang content creator. Para sa kanila, normal na lang daw ngayon na halos lahat ay binivideo. Masasayang moments, problema, sakit, at maging emergency situations. Pero hindi lahat ay sang-ayon. May ilan na nagsasabing tila nawawala na raw ang boundary sa pagitan ng tunay na buhay at content. Ayon sa ilang comments, bakit kailangan pang i-content? Hindi ba pwedeng unahin muna ang recovery? Bakit may camera pa habang nasa ospital? May iba pang ang nagsabing tila kinain na ng sistema ng content ang ilang creators dahil halos lahat na lang ay kailangang ma-upload. At habang tumatagal, mas lumalalim ang usapan. Hindi na lang ito tungkol kay Sergey Bin. Nagiging usapan na rin ito tungkol sa pressure ng pagiging content creator sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, sobrang bilis ng takbo ng social media. Kapag ilang araw kang walang upload, may chance na bumaba ang engagement. Kapag nawala ka online, may ibang creators agad na papalit sa attention ng viewers. At dahil dito, maraming creators ang nakakaramdam ng pressure na kailangang laging present. Kailangang laging may content. Kailangang may update. Kailangang relevant. Para sa ibang viewers, simpleng video lang yon. Pero, sa likod ng camera, may pagod din, may stress, may emotional exhaustion. At dito rin, pumapasok ang mga lumang videos ni Sergey Bin na muling binabalikan ngayon ng netizens. May ilan kasing nakaalala sa mga pagkakataong makikitang emotionally drained o umiiyak siya sa ilang videos noon. Dahil dito, may mga netizens na nagsasabing
Baka hindi lang simpleng physical exhaustion ang issue, pero mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag o kumpirmasyon tungkol sa anumang medical o mental health diagnosis. Kaya mas mabuting iwasan ang pag-assume at mag-focus lamang sa mga kumpirmadong impormasyon. Kain buhangin issue returns. Habang pinag-uusapan ang latest issue, muling lumutang sa comments ang dating kain buhangin prank na matagal nang naging viral online. May mga netizens na nagsasabing hindi nila yun makalimutan dahil para sa kanila, isa yun sa mga content na masyadong extreme. May ilan ding nagsasabing, noong una pa lang daw, napapansin na nilang tila lumalala ang pressure sa paggawa ng mas viral at mas shocking na content. Pero meron ding mga fans na ipinagtatanggol si Sergey Bin. Ayon sa kanila, hindi madaling maging content creator, lalo na kapag milyon-milyon ang audience mo at halos araw-araw may expectation ng viewers. At sa totoo lang, ito marahil ang dahilan kung bakit hati ang internet ngayon. May concern, may criticism, may empathy, may galit. At lahat ng yon sabay-sabay mong makikita sa comment section. Pero siguro, ang pinakamalaking tanong dito ay hindi lang ano ang nangyari kay Sergey Bin, kundi normal na ba talaga ngayon na kahit pinaka-personal o pinakamahirap na moments sa buhay, nagiging content na rin? Dahil sa panahon ng social media, minsan mahirap nang malaman kung saan nagtatapos ang tunay na buhay at saan nagsisimula ang content para sa camera. At habang patuloy na lumalakas ang industriya ng online content creation, mas lalong nagiging blurred ang linya sa pagitan ng privacy, reality, at entertainment. Sa ngayon, patuloy pa ring nag-aabang ng updates ang maraming fans ni Sergey Bin habang umaasa ang iba na maging maayos ang kanyang kalagayan. Ano man ang opinyon ng netizens, sana ay magsilbi rin itong paalala na sa likod ng views, reactions, at viral videos, tunay na tao pa rin ang mga content creators. May pagod, may limitasyon, at may mga laban ding hindi nakikita ng kamera. Kayo mga cheeseflixers, ano ang masasabi nyo rito? Normal na ba talaga na pati mga ganitong sitwasyon ay nagiging content? O masyado na bang naapektuhan ng social media ang totoong buhay? Comment nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga latest trending stories dito lang sa Cheeseflix. Hanggang sa susunod na video.